Bagong promo para sa bracelets natin. Nasa screen ng pictures. 399 ang isa niyan. Gunita bracelet. Ang ibig sabihin nito, ating sariwain ang habi ng mga alaala. Marahuyo bracelet. Patuloy na mabibighani sa taglay mong ganda. Kandili bracelet. Hindi kay iwan anumang pagsubok ang dumaan. Sa halagang 1,000 pesos, mabibili mo na ang tatlong bracelet, nakatipid ka ng halos 200 pesos. Ang pipiliin nyo lang doon sa Shopee yung nakalagay na 3 bracelets promo. Hanggang Sunday lang ang promo natin para sa bracelet, kaya unahan na lang. At para naman sa mga damit, cargo shorts or cargo pants, buy 3 items. Meron kang free na gold necklace and silver necklace. Nariyan ang pictures ng product sa screen. Ipapakita ko siya habang nagsisimula ang kwento. Nariyan din ang link ng Shopee sa comment section, pati na rin ang link ng Facebook page natin. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Feliz. Walang eksaktong taon. Dumaraw Capiz. Tahimik. Hindi palaging ngumingiti at seryoso. Ito ang mga katangian ni Feliz mula nang dumating ang kapatid ng ina. Malimit na itong makipag-usap sa mga kalaro at madalas makikita lang sa isang sulok habang nakatanaw sa malayo. 7 taong gulang pa lamang noon si Feliz nang makaranas ng hindi maganda sa mismong tahanan. Hindi batid ng lahat ang mga nangyari sa kanya. Maging ang mga magulang ay nagtataka kung bakit nagkaganito ang anak. Leti, naririnig mo ba ako? Sobrang abala mo sa pagbabalat ng mga isdang itutuyo. Napapansin mo ba yung anak natin? Aba, palaging malungkot ang itsura. Hindi nagsasalita. Masyado tayong abala eh. Hindi man lang natin maasikaso si Feliz. Tignan mo nga mamaya, baka may sakit yan. Wika ng ama. Ang pangalan niya ay Philip. Imbes na tignan mo ang anak mo, paano kung tulungan mo kaya ako? Dami pa nating ibibilad At saka, hindi ka pa nasanay sa anak mo. Mula bata, ganyan na talaga yan. Hindi maibuka ang bibig. Hayaan mo mamayang tanghalian, kakausapin natin. Huwag mo na masyadong isipin. Napakatagal ng ganyan yan Tapos ngayon ka pa nagtataka. Tugon ni Nanay Letty. Oo na, nandun na tayo. Pero minsan, talungin mo naman kung ayos lang siya. Alam mo namang minsanan lang ako makauwi dahil sa pagpapalaot eh. Dalawa lang kayong kasama ni Feliz. Yan si Bunjing, yung kapatid mo, saka ikaw. Parang iba ang kutob ko eh. Kaya hanggat maaga, alamin na natin ang problema. Susubukan ko din kausapin kung napano yan. Muling wika ni Tatay Philip. Tinawag na nila ang anak upang mananghalian. Kagad naman itong pumunta sa lamesa. Nakayuko lang at hindi magawang tignan ang hapagkainan. Sa tuwing makikita niya ang kapatid ng ina, hindi nito maiwasang manginig sa takot. Dahil abala masyado ang nanay sa ginagawa. Hindi niya ito napapansin, ni hindi nakakamusta ang anak. Napapabayaan niya ito dala marahil ng pagod sa dami ng ginagawang trabaho. Parang tahimik tayo Feliz, anong nangyayari sa'yo? Parang kang nakakita ng multo. Minsan maglaro ka din sa labas. Hindi yung lagi kang nagmumukbok. O hindi kaya maglaro tayo ng taguan, masaya yun. Wika ng kapatid ng ina na si Bunjing. Ayo nga anak. Ayos ka lang ba?
Pagpasensyahan mo na kami ha. Masyadong maraming ginagawang trabaho ang tatay mo eh. Sa hirap ng buhay ngayon anak, kailangan naming magdoble kayod. Lalo na sa pasukan. Papasok ka na sa sekundarya eh. Pero sana mabago mo yung ganyang ugali mo. Aba nung maliit ka, napakabibo mo eh. Pero nung nakaraang taon, bigla ka nalang nagkaganyan. Ano bang problema? Hindi ko na matandaan kung kailan ka uli ngumiti. Wika ni Nanay Letty. Saka anak, huwag kang matakot kung may problema. Nandito lang naman kami para alalayan ka eh. Hayaan mo sa mga susunod na araw. Kapag hindi kami pumalaot, mamamasyal tayo ha. Ayos lang ba yon? Tumangulang si Feliz habang kumakain. Nahihirapan ang kalooban niya na sabihin sa mga magulang ang mga naganap sa loob ng tahanan. Nakatira mismo sa pamamahay nila ang isang halimaw. Ayon kay Feliz, nangyayari ang lahat ng ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Nakita niya mismo kung paanong nagbago ng anyo ang tiyuhin. Habang kumakain, nanginginig pa ang mga kamay ng dalaga habang sumusubo. Wala siyang alam kung anong klasing lahi meron ang ina. Basta't ang alam niya, halimaw ang tiyuhin. Halos hindi niya natapos ang kinakain dahil hindi niya matagalan nakaharap ang aswang. Malapit na muli ang kabilugan ng buwan, kaya natatakot siya sa kaligtasan nilang mag-ina, lalo pat palaging wala ang ama. Hindi na nakatiis ang ama sa nakakabahalang kilos ng anak. Bago ito umalis ng araw na yun, kinausap niya ng masinsinan ang anak. Ngunit hindi ito nagsasalita. Bagkus niyakap lang ni Feliz ang ama habang umiiyak. Ilang sandali pa, napagpasyahan ng ama na wag na munang pumalaot. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa bata. Atay, pwede po bang doon na lang po kayo sa kwarto ko matulog? Natatakot po kasi ako eh. At saka tay, sana po hindi na po kayo umalis para may kasama po ako. Wika ni Feliz. Nandito naman ang nanay mo sa kasi Tio Bunjing mo. Anak, kailangan ng tatay na magtrabaho. Abay hindi na pwede na maliit ang kinikita ko. Ano mang problema, makikinig ako anak. Para alam ko kung paano kita matutulungan. Wika ni Tatay Philip. Mamayang gabi po. Wag po muna kayo matutulog ha. May ipapakita po ko sa inyo. Pero sana wag po kayo maingay. Kaunting pagpapaliwanag sa tahanan nila. Hindi naman gaanong kalakihan ng bahay. Meron itong 3 kwarto na magkakarap. Walang pintuan ang kada kwarto. Bagkus ay kurtina lamang ang nakaharang. Maaga pa lang ay naghapunan na ang pamilya. Nagtataka si Philip dahil walang ganang kumain si Bunjing at napansin niya ang kakaibang amoy. Hanggang sa napansin niya na tila nagbago ang kilos ng asawa. Makalipas ang ilang sandali, matapos makapaghapunan at makapagligpit, pumasok na ang anak sa kwarto. Sinundan naman ito ng ama na may bitbit na unan. Nagpaalam siya sa asawa na sasamahan ang anak sa pagtulog. Sumama na din ang ina para kahit papano makausap nila ang anak. Nagalak si Feliz ng mga oras na yun. Mahabang panahon na mula nung huling makasama sa kwarto ang mga magulang o nakausap ng matagal dahil sa pagiging abala sa trabaho. Patay na ang ilaw. Mga ingay ng kuliglig at butiki na lang ang bumabasag sa katahimikan ng paligid. Maghahating gabi. Biglang nagising si Feliz dahil sa tunog na nagmumula sa kabibe. Hindi naman mahangin ng mga oras na yun,
Kaya bakit tila hinawi at natunog ang mga ito? Pamilyar na sa kanya ang ganitong pangyayari. Habang nakikiramdam, tinapik niya na ang ama at ina upang magising. Minuto lang ang nakalipas nang makarinig sila ng yabag sa labas ng kwarto. Nakaramdam ang mga ito ng biglang pag-alinsangan sa tahanan. Nakakaamoy din ng masangsang na amoy. Pinakiramdaman nila ang susunod na gagawin ng nilalang. Lumabas ng tahanan ang ingay at nakarinig sila ng mga alulong ng aso. Diyos ko, Lete. Si Bonjing ba yon? Paano? Bakit ganyan siya? Anong gagawin natin? Wika ni Tatay Philip. Hindi niya gagawin ang iniisip mo, Philip. At kung gagawin man niya, sana matagal na. Matagal na siya sa atin at alam kong mabuti siya sa pamilya. At saka, kapatid ko si Bonjing. Dito na sinalaysay ni Nanay Leti ang lahat. Kinupkup niya ang kapatid dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Alam ng ina ang sekreto ng pamilya. Kaya sa kagustuhang mapabuti ang sariling buhay, hindi niya tinanggap ang pagiging aswang. Lumaya si Leti bago pa man mahuli ang lahat. Ngunit hindi lingid sa kaalaman niya na bago pa man matagpuan ng kapatid, ganap na itong aswang. Kaya po pala, Nay, minsan ko na po siyang nakita na kumakain ng buhay na kambing po eh. Hindi ko po alam kung saan niya nakuha. Kaya po lagi akong natatakot eh. Nakita ko din po yung puso po, Nay. Kinain niya po eh. Tapos yung dugo, Nay, inubos niya. Hindi lang po ako nagsusumbong dahil baka kung ano pong gawin niya sa atin eh. At saka, Nay, sa tuwing bilog po yung buwan, may lumalabas pa pong iba. Hindi lang po si Tio. Ilang sandali pa ay natahimik ang paligid. Pawang mga yabag lang ang maririnig. Hinawi ni Tatay Philip ang dingding na gawa sa kawayan upang makita nila ang labas. Nakita niyang napapalibutan si Bonjing ng mga aso. Marahang lumalapit ito sa binata. Labis ang gulat na naramdaman ng pamilya nang makita nila kung paanong pinatay si Bonjing. Kamuntikan pang sumigaw si Nanay Leti. Mabuti na lang ay nawakan ito ng asawa upang hindi sila marinig ng mga nilalang. Wala itong nagawa kung hindi yumakap sa mag-ama na kasalukuyan ding umiiyak. Halos hindi sila makapaniwala sa mga nakita. Ang tanging dasal ng mga ito ay makuha man lamang ang bangkay. Ngayon lang napagtanto ni Feliz na ang dating tinuturing niyang halimaw, ito ang nangangalaga sa kanilang tahanan. Ilang sandali pa ay tuluyan ng umalis ang mga nilalang. Halos wala nang natira sa katawan ni Bonjing. Dito na tuluyang lumabas ang pamilya. Walang tigil ang pag-iyak ni Nanay Leti ng mga oras na yun. Simple lamang ang gusto niya para sa kapatid. Magkaroon ito ng payapang buhay. Magkaroon ito ng normal na pamumuhay. Kaso nga lang, sa oras na malinya ka sa mga nilalang, kapag napasahan ka ng bertud ng aswang, hindi ka na magiging ligtas maging sa mga kalahi mo. Ilang sandali pa ay may niluwa na itim na bato si Bonjing. Alam na ni Nanay Leti na ito ang habol ng mga nilalang. Makuha ang bertud na naipasa pa ng ama sa kapatid. Dinampot ni Leti ang bato. Inilagay sa pulang tela. Habang inaayos ang bangkay ng kapatid, nagpapaliwanag naman siya sa asawa. Hindi na nila pinaabot pa ng umaga ang bangkay. Binalot ito ng itim na kumot. Tahimik nilang inilibing ang bangkay sa mismong bakuran.
Habang masama ang loob ni Letty, hindi matanggap ang nangyari sa kapatid. Ipinagdarasal niya na makuha ng kaluluwa nito ang katahimikan. At dahil sa takot na baka balikan sila ng mga nilalang, nagpasya ang pamilya na lisanin ang lugar para sa kanilang kaligtasan at upang makalimutan ang masalimuot na nangyari sa kanyang kapatid. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Annabel. Dahil parehong iniwan ng mga asawa si Annabel at Carmina, naging magkasundo sila ng magkita sa isang ahensya kung saan nagpoproseso ng papel papunta sa ibang bansa. Halos magkasabay silang dalawa na nakakuha ng amo. Si Carmina ay napunta sa pamilya ng may 3 maliliit na bata. Samantalang si Annabel naman, 2. Halos magkasabay silang nilakad ang mga papel para sa pagkuha ng visa. Maging ang araw ng pag-alis, magkasabay ding itinalaga ng ahensya sa kanila. O kayong dalawa ha, maganda na kayo. Malapit na kayong lumipad. Nako, ang ayoko sa lahat yung tatamad-tamad ha. Pagbutihin nyo ang trabaho nyo doon ha. Nang sa susunod, hindi kayo mahirapan maghanap ng ibang trabaho. Lahat ng kakailanganin nyo sa paglipad ay na kay Jeffrey na. Siya nang bahalang magatid sa inyo. Wika ng ahente na si Monica. Wala po ba kaming pocket money? Hindi pa po namin nakukuha yung allowance eh. Baka pwede na po naming makuha ngayon. May mga kailangan lang po kaming bilhin sa merkado. 'Di ba Carmina? Bibili kami ng mababaon eh. Mga pangontra po sana. Wika ni Annabel. Annabel, bibili ka pa ba? Sa pagkakaalam ko, bawal yun dun sa pupuntahan natin ah. Baka mapagkamalan pa tayong kung ano dun sa paliparan eh. Tugon ni Carmina. Uy, iba na yung nag-iingat ah. Kaya nga kailangan nating dumaan ng Quiapo. Sigurado ko marami nagtitinda dun. Bibili tayo ng pangontra sa masamang espiritu. Hindi naman mapapansin yun eh. Bibili lang tayo ng pwedeng suotin sa kamay. Wika ni Annabel. O siya, sige na, dumaan kayo sa may kahera ko, ibigay nyo to. At saka pakiusap ko sa inyong dalawa ha. Huwag na lang kayong maingay sa mga kasama nyo, yung iba kasi. Baka kung ano-ano pa yung sabihin ang dahil sa perang yan. Huling wika ni Monica. Halos malibot ng dalawa ang buong Maynila. Si Carmina ay mas piniling ipadala sa mga anak ang nakuwang pera. Samantalang si Annabel ay binili ng mga pangontra. Bumili din ito ng rosaryo at maliit na Biblia na pwedeng mailagay sa maliit na espasyo sa maleta. Laking probinsya si Annabel at marami itong dalang paniniwala na alam niyang makakapagligtas sa kanya sa kapamakan. Samantalang si Carmina naman, hindi uso sa kanila ang kakaibang paniniwala. Ang mahalaga sa kanya ay buhay siya. Dumating na ang araw ng kanilang pag-alis. Hindi magkamayaw sa pag-iyak si Carmina dahil natatakot ito. Samantalang si Annabel ay hawak ang maliit na rosaryo. Nagdadasal ng taimtim para sa ligtas na biyahe. Halos inabot ng 14 na oras ang biyahe bago nila marating ang destinasyon. Maigpit sa lugar na binabaan nila. Mabuti na lang at naisiksik ni Annabel ang dalang rosaryo sa maliit na bulsa ng handbag. Naghintay sila sa kwarto. Isa-isang tinawag ang mga pangalan nila para sa sundo. Nagyakap ang dalawa at nagpaalam sa isa't isa. Nagpalitan sila ng numero upang magkatawagan. Naging maayos naman ang lagay ni Annabel sa bagong amo. Maging ang mga kasama sa trabaho
ay pawang mga Pilipino, kaya hindi ito nahirapang makihalubilo. Samantalang si Carmina naman, laging nagpapadala ng mensahe na gusto nang magpalipat ng amo dahil masama ang ugali nito. O umiiyak ka na naman. Ano, sasabihan ko na ba yung ahensya? Ayos ka lang ba dyan, Carmina? Natatakot ako para sa'yo eh. Namayat ka sa pinadala mong litrato ah. Ilang buwan ka pa lang dito eh. Wika ni Annabel. Basta gusto ko na lang umuwi, sobrang hirap dito eh. At saka Annabel, may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Lagi na lang nananakit. Parang nawalan ako ng panlasa sa pagkain eh. Ayos naman ako sa amo pero sa kasama, masama ang kutob ko eh. Tugon ni Carmina. Baka nasobrahan ka lang sa trabaho. Nasabi mo ba sa amo mo yung nararamdaman mo? Ito yung mahirap kapag ibang lahi yung kasama eh. Basta magdasal ka, huwag ka masyadong kumpiyansa. Baka mamaya, naku wag naman sana. Sasabihan ko yung ahensya ha, tapos tatawagan kita uli. Tatapusin ko lang yung mga ginagawa ko. Mag-ingat ka dyan ha. Isipin mo yung mga anak mo sa Pilipinas. Lumipas ang mga araw. Wala nang balitang dumating kay Annabel mula sa kaibigan. Halos ilang araw na itong hindi tumatawag sa kanya. Sa sobrang pag-aalala, tinawagan niya na mismo si Carmina. Carmina, ikaw ba yan? Ano nang nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung boses mo? Paus ka ba? Tanong ni Annabel. Wala naman. Wala akong sakit, sabi ng doktor. Pinatingin nila ako eh. Halos wala naman silang nakita sa tiyan ko pero kada maghapon nararamdaman ko na may gumagalaw. At saka wala talaga akong panlasa eh. May pinainom yung kasama ko dito. Mga gamot daw na galing sa lugar nila. Pag nakakainom ako nun, doon lang humuhupa yung sakit eh. Tugon ni Carmina. Anong gamot naman yun? Saka, nagsabi ka ba sa amo mo na may iniinom? Naputol ang linya. Kinutuban na ng masama si Annabel. Muli siyang tumawag. Ngunit hindi na sumasagot pa ang kaibigan. Nanalangin na lang siya na sana maging maayos ang lagay ni Carmina. Pinayapa niya ang sarili. Ilang araw pa ang lumipas. Meron siyang natanggap na mensahe. Hindi maayos ang nilalaman nito. Na tila ba may kung ano talagang nangyayari sa kaibigan. Hindi na siya mapakali ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Tatawag ba sa ahensya o sa pamilya ng kaibigan? Sinikap niyang makahanap ng paraan para masigurado kung ano ba talaga ang nangyayari. Lahat ng maaari niyang pagtanungan ay tinawagan niya na. Pero bigo pa rin si Annabel. Maghahating gabi. Habang nagpapahinga ay nakatanggap siya ng tawag. Annabel, pag hindi ako nagising bukas, ikaw nang baala sa mga anak ko ah. Hindi ko Ang sarap ng amoy doon ng dugo, Annabel. Ang sabi dito bibigyan pa daw ako eh. Laking gulat ni Annabel dahil nagbabago ang boses ng kaibigan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Sandali. Hindi na maganda yan. Sandali lang ha. Hindi na natapos ni Annabel ang sasabihin. Naputol na naman ang linya. Halos magdamag siyang hindi nakatulog sa kakaisip. Pasado 8:00 kinaumagahan. Bumangon siya upang makapagsimula na ng trabaho. Habang tinutuyo ang buhok,
Marami siyang natanggap na tawag. Nagulat siya dahil si Carmina ito. Nagpapatulong ang kaibigan sa karumal-dumal na pangyayaring naganap mismo sa kwarto nito. Ramdam niya na merong itong iniinda sa katawan. Napag-alaman na lang ni Annabel. Sinugod sa pagamutan ang kasama ni Carmina sa kwarto. Samantalang si Carmina ay hindi na umabot ng buhay. Ayon pa sa nabalitaan niya, nagkaalitan ang dalawa ng hindi nalaman ng amo. Halos matanggal ang ulo ng kaibigan sa katawan na naging sanhi ng agarang pagkamatay. Tanging hagulgol na lang ang naitugon ni Annabel. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin sa pamilya ng kaibigan. Ngunit nagpakatatag siya alang-alang sa pamilya at mga anak ni Carmina. Sinabi niya ang katotohanan sa mga ito. Wala namang nagawa ang pamilya ni Carmina kung hindi umiyak at unti-unting tanggapin ang nangyari sa kanya. Kasabay ng pag-uwi ng labi ni Carmina ay siyang pag-uwi din ni Annabel sa Pilipinas. Nais niyang maiatid man lang ang kaibigan sa huling hantungan na namatay dahil sa hindi matukoy na dahilan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. At para sa pinagsama-samang series, tanong ko lang kung anong gusto nyong i-upload natin na pinagsama-samang kwento. Pwedeng kwentong aswang, engkanto o mutya. Comment nyo lang para mabasa ko. At para sa mga nagtatanong, nariyan din ang Shopee link sa comment section. Salamat.